Nanay, kailan ka magigising? Miss na miss kita, nanay. Huwag mong galawin ang nanay ko. Patay na ang nanay mo. Isasama ko siya sa krematoryo ngayon. At ikaw? Diretso ka sa ampunan. Kayo, hindi kayo makakakuha ng kahit isang sentimo. Aurora, ano naman kung ikaw ang tunay na tagapagmana ng Pamilya Reyes? Ako, ang kasama ng Pamilya Reyes ng mahigit 20 taon. Lahat ng pag-aari ng Pamilya Reyes ay akin. Pumunta ka sa impyerno. At maghintay na makasama ang mga magulang mo. Sila'y ipapadala ko para sumama sa'yo sa lalong madaling panahon. Itulak si Aurora sa bangin. Opo. Hindi patay ang nanay ko. Huwag mo siyang galawin. Sabi ng doktor na ang nanay ko ay nasa vegetative state lang. Pwede siyang magising. Hindi mo pwedeng isama ang nanay ko sa krematoryo. Tumahimik ka. Brat ka. Kumagat ka pa. Huwag mo kunin ang nanay ko. Sina lolo at lola ay hindi ka hahayaang saktan si nanay. Nanay, huwag kang matakot. Protektahan kita. Sasabihin ko sa'yo, yung 2 matandang tanga ay naglalakbay sa ibang bansa. Hindi sila babalik para iligtas kayo ng nanay mo. Kunin siya. Umalis ka sa daan. Clara, ang swerte ko. Huwag kang matakot, Clara. Ang tatay mo ay darating para hanapin kayo ni nanay. Munting mesa, kinakausap mo ba ako? Oo, Clara. Ang tatay mo ay si Aaron, ang pinakamayaman sa kaharian ng Hua. 5 taon ka na niyang hinahanap. Darating ang pamilya Santos para kunin kayo ni nanay anumang oras. Tumagal ka, Clara. Sandali lang tiisin mo. Aurora, hintayin mo ang biyahe mo sa impyerno. Alisin siya. Opo. Huwag mo kunin ang nanay ko. Ang tatay ko ay si Aaron, ang pinakamayaman sa kaharian ng Hua. Papunta na siya rito ngayon. Kung sasaktan mo ang nanay ko, hindi ka nila tatantanan. Anong sabi mo? Ang tatay mo ang pinakamayaman sa kaharian ng Hua? Si Aaron? Anong sabi mo? Ang tatay mo ay si Aaron? Ang pinakamayamang tao sa kaharian ng Hua? Sinabi sa'yo ng nanay mo yan? Aurora. Oh, Aurora. Talagang delusyonado ka. Huwag mong sabihin na akala mo na ang pulubing iniligtas mo 6 na taon na ang nakalipas. Ay tagapagmana ng Pamilya Santos? Talagang nangangarap ka. Si daddy ko si Aaron. Bitawan mo si mami ngayon din. Pagdating ng daddy ko rito, hindi kanya hahayaang makatakas dito. Anong nangyayari? Bakit hindi ko maigalaw ang binti ko? Bitawan mo, Neng. Ayoko. Hindi kita hahayaang dalhin si mami. Daddy, bilisan mo iligtas si mami. Daddy! Daddy, bilisan mo iligtas si mami. Daddy! Bakit ba ang dami kong naririnig ngayon? Gaano pa ba kalayo sa bahay ng Pamilya Reyes? Malapit na lang, Ginoong Aaron. Mabuti. 6 na taon, Aurora. Sa wakas natagpuan na kita. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang amnesiak na tagapagmana ng Pamilya Santos na takbuhan. Sa wakas nasa tuktok na ako ng kapangyarihan. May kakayahan ako na bigyan ka ng komportableng buhay. Aurora, hintayin mo ako. Bitawan mo, Neng. Narinig mo ba? Hindi! Darating na si Daddy. Naghihintay ako kay Daddy. Huwag mong dadalhin si Mami. Tiis lang, Clara. Darating si Daddy sa loob ng 3 minuto. Hindi. Kayong dalawang walang kwentang bobo. Hindi man lang ninyo kayanin ang isang bata? Makinig ka sa akin. Kung hindi ka bibitaw ngayon din, papatayin ko ang nanay mo. Pinipilit mo ako. Clara, ingat. Masamang babae ka. Kung alam ko lang,
Gagawin mo akong masama. Nabulok na lang sana ako sa pabrika na yon. Kamay ko. Salamat, munting florera. Suplado ka. Talagang malas ka. Dalhin ang mag-ina. Perla, nandito na ang pamilya Santos. Sabi nila hinahanap nila si Aurora. Ang pamilya Santos? Huwag mong sabihin. Clara, nandito na ang tatay mo. Tatay, nandito na si tatay. Balik ka sa loob. Posible kaya? Yung pulubing iniligtas ni Aurora noon, maraming taon na ang nakalipas? Yung pulubing iyon ay si Aaron talaga? Aba, Aurora, ang swerte mo naman. Pero ngayong pinagtatripan mo ako, kahit anong swerte sa mundo, hindi ka maililigtas niyan. 28 taon na ang nakalipas, pinalitan ako ng nanay ko sa pamilya Reyes para tumira bilang binibini nila. Makalipas ang 28 taon, mapapalitan ko ang anak ko sa pamilya Santos. Para maging pinakamayamang tagapagmana, kayong dalawa. Takpan niyo ang bibig niya. Ngayon na, Opo, ma'am. siguraduhin hindi siya makatakas. Itong jade pendant. Ang tatay mo ay nagbigay niyan sa nanay mo, di ba? Ngayon, sa anak ko na ito. Ninakaw ng masamang babae ang pendant ni Clara. Pasensya na, Clara. Tuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo. Saan nanggaling tong soccer ball na to? Layas. Ang akala ko yung pulubi na dati kong hinahamak ang siyang pinakamayamang tao sa kaharian ng Hua. Ngayong pagkakataon, hindi ko palalampasin ang pagkakataon. Hindi lang gagawing pinakamayamang tagapagmana ang anak ko, kundi ako mismo ang magiging ginang Santos. Kasalanan yan ng maldita na si Clara. Pinahiya niya ako sa harap ni Aaron. Aaron, dumating ka na sa wakas. Nasaan si Aurora? Nasaan siya? Ang kapatid ko? Ang kapatid ko. Pumanaw na siya. Gayunpaman, nag-iwan siya sa'yo ng anak. Anong sinabi mo? Si Aurora, siya. Patay na? Huli na ba ako? Sa pagdating? Tatay, hindi patay ang nanay ko. Tatay ka ba talaga? Si Amor ay may tatay na. Ang boses na narinig ko ay hindi sa kanya. Baka, isa na namang guni-guni? Ginoong Aaron, itong bata, ay narinig na susunduin siya ng tatay. Sobrang saya niya. Sana hindi kanya naabala. Siya ang anak ko kay Aurora. Hindi siya anak mo. Tatay, huwag kang magpaloko. Nasaan si Clara? Sinusubukan ni Amor na nakawin ng tatay mo. Bumaba ka na. Tama, bayaw. Ang pangalan niya ay Amor. Siya ay anak mo at ng kapatid ko. Aurora, siya. Ay tiyak na nagdusa. Siya ay... Anong ibig mong sabihin? 5 taon na ang nakalipas. Nang manganak ang aking kapatid sa anak mo, hinanap ka niya at may nangyaring aksidente. Siya, nahulog sa bangin. Hindi na natagpuan ang kanyang katawan. Bangin. Aurora, pasensya na. Kasalanan ko. Simula ngayon, babawi ako sa ating anak. Gagawin ko ang lahat upang lumaki siya na walang alalahanin at masaya. Amor, gusto mo bang umuwi kasama ng tatay? Opo, gusto ni Amor na kasama si tatay magpakailanman. Sige, ihahatid ka ni tatay pa uwi. Sa lahat ng mga taon na ito, salamat sa pag-aalaga kay Amor.
Ito ay 50 million. Kung may problema ka, pumunta ka sa bahay ng pamilya Santos at hanapin mo ako. Bayaw? Hindi namin ito pwedeng tanggapin. Ang pag-aalaga kay Amor ay aking tungkulin. 50 million ay wala. Ang gusto ko ay ang kay Aaron, bilyonaryong kayamanan. Tatay, pwede ba si tita sumama sa atin? Ayaw kong iwan si tita. Si, pinapangako ni tatay. Binibining Reyes, pwede ba sumama kay Amor sa bahay ng mga Santos? Babawi ako sa iyo. Sa totoo, pagkatapos alagaan si Amor ng ilang taon, matagal ko na siyang itinuturing na bahagi ng pamilya. Ang iwan siya ay napakahirap para sa akin. Sinungaling kang masama. Ay Aaron, ay tatay ni Clara. Asawa siya ni Aurora. Tigilan mo ang pagnanakaw sa kanya. Tara na. Miss, sumakay na po kayo? Si, Tatay. Tatay! Huwag kang umalis. Hoy, ikaw! Sumakay ka na sa kotse. narinig mo ba yon? Narinig ang ano? Amor, may narinig ka ba? Wala, Daddy. Umakyat ka at makipaglaro sa akin. Si, baka imahinasyon ko lang. Pupunta na si Daddy ngayon din. Daddy, huwag kang umalis. Daddy! Muntikan ka nang masira ang plano nila. Manatili ka lang diyan. Kapag wala na sila, ipapadala kita sa ampunan. Hindi ako pupunta sa ampunan. Gusto kong manatili kasama sina Mommy at Daddy. Gusto ko ang Daddy ko. Bitawan mo ako. Gusto mo ang daddy mo? Managinip ka. Masama kang matandang babae. Huwag kang matakot, Clara. Tutulungan kita. Takbo, Clara. Habulin mo si Daddy. Munting bulaklak, munting mesa. Salamat. Tumigil ka diyan. Daddy. Daddy, huwag kang umalis. Huwag mo kaming iwan ni Mommy. Daddy. Daddy, pakihinto. Iligtas si Mommy. Pakiusap, pakihinto. Sige. Daddy! Anong problema? Ginoong Aaron, biglang kumapit ang preno ng kotse. Sinuri ko, at wala namang ibang problema. Subukan ko na lang na paandarin ulit. Nakakapagtaka, hindi pa ako naka-encounter ng ganitong problema dati. Ginoong Aaron, baka dapat lumipat kayo sa ibang kotse. Si, Teka, ano iyon? anong problema sa mga gunggong na iyon? Hindi nila kayang bantayan ang isang bata. Hindi? Hindi ko pwedeng makita ni Aaron si Clara. Tatay, ang sakit ng tiyan ko. Bakit masakit ang tiyan mo? Nag-self-destruct na ako. Bakit hindi ka pa lumalabas ng kotse? Lahat ng departamento pansin. Pinainit na ang upuan. Help her little Clara muling makasama si tatay. Sige. Anong problema ng sasakyan na ito? Bakit biglang naging mainit? Ginoong Aaron, ang heating system ng kotse ay tila sira. Dapat na kayong lumabas, baka delikado na ito. Sige, halika. Kukunin ka ni tatay. Teka, Palagi mo akong pinipigilan na lumabas. Sino ba talaga ang nasa labas? Ano ang kinakatakutan mo? ako.
Nag-aalala lang ako na hindi maganda ang pakiramdam ni Amor. Ang manatili sa loob ng kotse ay mas delikado, hindi ba? Tara na. Aurora? Noong maayos ka, inagaw mo sa akin ang mga magulang, lahat sa pamilya Reyes. Ngayong wala ka ng silbi. Pinapabayaan mo pa ang anak mo na nakawin lahat sa anak ko. Hindi kita hahayaan. Napakawalang hiyang babae. Napakabaliw na lohika. Lahat sa pamilya Reyes ay nararapat kay Aurora at si tatay ay para kay Munting Clara. Iro-roast kita, roast, roast. Aalis na kami ngayon. Itong lumang sasakyan ay nakakabaliw. Tatay, Bayaw? Amor, ayos na ba ang lahat? Amor, paano kung bumalik muna tayo sa pamilya Reyes at magpatingin ka sa doktor? hindi na tayo, wala na akong sakit ng tiyan. Gusto kong bumalik agad sa pamilya Santos. Para makita si Lola. Ang bait ni Amor. Matutuwa si Lola. Ang problema lang, hindi na niya makikita ang kanyang manugang na babae. Aurora, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang ating anak na babae. Sumakay na tayo sa kotse. Sira ka, binilog mo ako. Sasabihin ko sa iyo, sa natitira mong buhay, hindi mo na makikita ang tatay mo. Clara, huwag kang umiyak. Pwedeng lihim mong dalhin si nanay para hanapin si tatay. Ipagtatanggol ka namin. Dadalhin ko si nanay at hahanapin si tatay. Ililigtas ni tatay si nanay. Clara, huwag kang matakot. Liwanagan ka namin. Salamat mga kapatid na ilaw. Salamat sa inyong lahat. Clara, sasamahan kita sa paghahanap kay tatay. Ano ang sinabi mo? Nawawala sina Aurora at Clara. Hanapin sila. Bilisan mo at pumunta ka. Hindi natin sila pwedeng magpakita sa pamilya Santos. Ma'am? Ayos ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Tulungan kitang tumayo. Bata, hindi ka dapat lumapit para tulungan siya. Baka maloko ka. Pero Gino, lagi sinasabi ng nanay ko na tumulong sa iba. Ang daming camera dito, magiging okay lang. Ma'am, sanang masakit? Tatawag ako ng 1 Ang pagtawag sa 120 ay masyadong mabagal. Si Ginang Santos ay biglang inatake sa puso. May espesyal akong gamot sa bag ko. Naiintindihan ko. Eddie Lola, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang gamot para sa iyo. Ano ang ginagawa niya? Bakit niya kinukuha ang bag? Ano ang ginagawa mo, bata? Ikaw! Sinusubukan mo bang magnakaw? Ma'am? Ma'am? Ayos ka lang ba? Hindi ako! Hindi ako nagnanakaw. Sinusubukan kong kunin ang gamot mula sa bag para sa matandang babae. Ang puso ng matandang babae ay sumasakit. Kailangan niya ang gamot niya. Kalokohan yan! Ang ating Ginang Santos ay walang sakit sa puso. Sa tingin ko, nabangga mo siya at sinubukang magnakaw. Halika na, sasama ka sa akin sa himpilan ng pulis. Ayaw ni Ginang Santos na mag-alala ang kanyang pamilya, kaya hindi siya nagsabi kahit kanino tungkol sa sakit niya sa puso. Bilisan mo at kunin ang gamot. Huli na. Si Ginang Santos ay may sakit sa puso. Kung hindi siya umiinom ng gamot agad, may masamang mangyayari. Nasa bag ang gamot. Ikaw na sinungaling, puro kalokohan. Sa tingin ko, nabangga mo siya. Dadalhin kita sa pulis ngayon din.
10 segundo na lang ang natitira. Kung hindi siya umiinom ng gamot, si Ginang Santos ay mamamatay. Ikaw munting sinungaling, nagnanakaw sa liwanag ng araw, at kaya mo akong kagatin? Nasaan ang mga magulang mo? Kunin mo siya. Gusto kong makita kung anong klaseng tao ang nagpalaki ng ganyang batang walang disiplina. Tara, pupunta tayo sa pulisya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Kung hindi dahil sa batang ito, namatay na sana ako kanina. Madam. Madam. Batang babae, salamat sa pagligtas mo sa akin. May pera sa bank card na ito. Dalhin mo ito sa iyong mga magulang, okay? Ang nanay ko ay nasa vegetative state. Ang tatay ko ay nawawala. Dinala ko ang nanay ko dito para hanapin siya. Ang babaeng ito. Bakit siya kamukhang-kamukha noong 6 na taon na ang nakalipas nang mawala si Aaron, yung nobya na nagligtas sa kanya? Maaaring, ang batang ito. Wag, teka. Si Aaron ay naibalik na ang bata. Masyado yata akong nag-iisip. Kawawang bata? Kunin mo ang pera sa loob at gamitin mo ito para sa pagpapagamot ng nanay mo, ha? Lola, dapat itago mo na lang ang pera para sa sarili mo. Sinabi sa akin ng nanay ko na huwag basta-basta kumuha ng gamit ng iba. Ang nanay mo ay pinalaki ka ng napakahusay. Okay lang, maraming pera si Lola. Ayoko ng pera. Lola! Pwede mo ba akong tulungan na hanapin ang tatay ko? Siya, mabuting bata. Una, umuwi ka muna kasama si Lola. Iwan mo na lang ang paghahanap ng tatay mo sa akin. Okay? Madam, paano kung mga scammer sila? Lag-anap ang pandaraya ngayon. Tumahimik ka. Paano magiging masamang bata ang isang batang nagliligtas ng buhay? Batang babae. Ano ang pangalan ng tatay mo? Ang pangalan ng tatay ko ay Aaron. Ano ang pangalan ng tatay mo? Aaron ang pangalan ng tatay ko. Ah, si Amor pala. Lola, bumili ng magandang maliit na cake para sa'yo. Uuwi na ako agad. Ginang Lydia, dalhin ang nanay ng batang ito sa ospital muna. Pagka-admit sa kanya, hanapin ang pinakamagaling na caregiver na mag-aalaga sa kanya. Opo, ma'am. Anak, uwi na tayo kasama si Lola. Lola, gusto kong pumunta sa ospital kasama si nanay. Mabait na bata. Paano kung ganito? Sumama ka kay Lola Lydia para dalhin muna ang nanay mo sa ospital. Pagkatapos, sumama ka kay Lola Lydia pauwi, okay? Salamat sa pagtulong sa akin, Lola. Si Clara ay babayaran ka balang araw, Lola. Ang sweet na bata. Marami ka ng pinagdaanan. Amor, masarap ba ang cake? Masarap. Basta't gusto ni Amor. Ang iyong lola sa tuhod bibili nito para sa'yo araw-araw simula ngayon. Okay? Si, kain ka. Perla, nitong mga nakaraang taon, naghirap ka. Salamat sa pagtulong sa pag-aalaga kay Amor. Para sa pagtulong sa pag-aalaga kay Amor. Itong kuwintas, kunin mo. Ituring mo itong maliit na tanda ng aking pasasalamat. Salamat, Lola. Si Aurora ay kapatid ko. Ang pag-aalaga sa anak niya ay tungkulin ko.
Mabuti, mabuti. Lahat kayo ay mabubuting bata. Sayang lang si Aurora. Hindi namin siya natagpuan ng mas maaga. Tama, Aaron. Ngayon, salamat sa isang batang babae. Naligtas ang buhay ko. Ang batang iyon ay may parehong edad kay Amor. Siya ay isang kawawang bata. Mag-isa. Dinadala ang nanay niya para magpagamot. Nag-ayos na ako ng ospital para sa nanay niya. Maya-maya, Tita Lydia ay ibabalik siya. Perpekto. Pwede siyang makasama si Amor. Sila na siguro iyon. Ang kapal ng mukha mo, Clara. Pumunta ka talaga sa pamilya Santos. Talagang hindi ko kayang hayaan na ikaw at ang iyong ina sirain ang aking mga plano. Ma'am, Clara, iha. Mula ngayon, isipin mo na lang ito bilang iyong tahanan. Hanggang mahanap namin ang iyong ama, dito ka titira, okay? Kumusta naman ang kalagayan ng kanyang ina? Nakaayos na ba ang lahat? naasikaso na ang lahat. Mabuti. Clara, iha, halika. Ipakilala kita sa batang babae sa bahay. Siya ay kaedad mo. Sigurado ako na kayong dalawa talagang magkakasundo kayo. Tara, tingnan natin. Tatay. Tatay? Tatay, masakit na masakit ang tiyan ko. Lola, mamamatay na ba ako? Lydia, kunin mo si Clara maghanda ng ilang damit. Dalhin mo siya para maligo. Pagkatapos, ayusin mo ang kanyang silid. Opo, Masakit pa ba ang tiyan niya? Anong problema? Ang matandang babaeng iyon. Gusto niya talagang manatili si Clara. tara na, Clara. Isasama kita sa taas. Lola? Hindi ba tinatanong mo ako kung ano ang pangalan ng tatay ko? Ang pangalan ng tatay ko ay Aaron. Siya ang tatay ko. Siya ang tatay ko. Siya ang tatay mo. Oo. Dalawang manloloko yung dalawa. Si Amor ay anak niya. Hindi anak ng tatay ko. Lola, nagsisinungaling sila sa'yo. Ano ba talaga ang nangyayari? Siya. Lola sa tuhod, siya ang sinungaling. Tama. Si Amor ay nagsasabi ng totoo. Itong bata, maagang namatay ang tatay niya at may sakit ang nanay niya. Sa lugar namin, nagpapanggap siya para kumita. Ang pamilya namin ay ilang beses namin siyang tinulungan. Sinong mag-aakala nakakapit siya sa amin. Ngayon, malamang nakita niya na si Amor nakahanap ng tatay at Clara, ibibigay ko sa iyo lahat ng laruan ko. Huwag mo lang kunin ang tatay ko, okay? Tay, ayaw kitang ibahagi sa ibang bata. Sige, huwag kang umiyak, Amor. Ama mo ako. Walang makakapag-alis sa'yo. Bayaw. Ang bata na ito ay masyadong tuso at matapang. Dati lagi niyang binubuli si Amor. Kinuha niya ang mga laruan at merienda ni Amor. Sapat na iyon na masama. Pero sa pagkakataong ito, talaga namang... Clara, alam kong kawawa ka. Pero hindi ka pwedeng magsinungaling ng ganyan. Ginang, ang batang ito ay hindi naman. Sinasadya bang lumapit sa'yo, di ba? Sa murang edad,
Puro kasinungalingan. Tulad ng inaakala ko, isang ligaw na bata na walang magulang na nagtuturo sa kanya. Humingi ka ng tawad kay Amor ngayon din. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. At hindi ako ligaw na bata. Tinuruan ako ng nanay ko. Clara, humingi ka ng tawad kay Amor. Pagkatapos, noong nakaraan, ang mga pagkakataong binubuli mo si Amor, papalampasin na namin. Lola, talagang hindi ko siya binubuli. Hindi ko ginawa. At sinasabi mo pa ring hindi mo siya binubuli? Ang sugat na ito sa kamay ni Amor ay noong itinulak mo siya pababa. Tatay, natatakot ako. Pwede mo ba siyang paalisin, pakiusap? Ayaw ni Amor na mabuli siya nito. Si. Lydia, ilabas mo siya. Huwag ka nang pumasok sa bahay ng pamilya Santos. At huwag ka nang lumapit pa kay Amor. Aurora o Aurora, inaasahan mo pa bang magtatanong ang anak mo sa akin? Pangarap mo lang yan. Oo. Tara na. Itong bata, anong nangyayari? Tay, ang pangalan ng nanay ko ay Aurora. Pinangalanan niya akong Clara. Dahil sabi ni nanay, una siyang nagkita kay tatay. Noong Oktubre 1. Paano niya malalaman? Posible kaya? Lydia, bakit ka nakatayo riyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Bilisan mo at ilabas mo siya. Gusto ko rin siyang ilabas. Pero itong bata, hindi ko siya mahila kahit anong pilit ko. Siya. Anong siya? Tigilan mo ang pagkautal? Anong nangyayari? Ang sakit ng kamay ko. Masama kang babae. Ang lakas ng loob mong mangapi sa amin, mahal kong Clara. Tutusukin kita hanggang mamatay. Tusok. Nagtago ka ba ng karayom sa damit mo? Sa murang edad, anong ginagawa mo? Hahawiin ko ang damit mo ngayon na tingnan kung anong nasa loob. Ako ang Tessentia. Ingatan ang mahal kong Clara. Misyon, simulan. Sige. Ako ang sarira. Sugod. Ang init. Sabi ni nanay, hindi dapat gumawa ng masama ang mga tao. Kung marami kang ginagawang masama, magkakaroon ka ng malas. Sabi rin ni nanay, kailangan mong gumawa ng mabuti para magkaroon ng swerte. Tita Perla, napakamalas mo dahil ba marami kang ginawang masama? Ikaw? Nanay, ayos ka lang ba? Amor, hindi ba sinabi mo na tiyahin mo siya? Bakit mo siya tinatawag na nanay? Amor, pinalaki ko siya mula noong sanggol pa siya. Naiinggit siya sa ibang mga bata na may mga nanay at tatay. Kaya palihim niya akong tinatawag na nanay. Kasalanan ko lahat. Hindi ko naalagaan ng mabuti ang kapatid ko, kaya nawalan ng nanay si Amor sa murang edad. Tumayo ka. Kasalanan ko. Kung sana ay nasumpungan ko kayo ng mas maaga. Hindi sana si Aurora. Pero ang nanay ko ay hindi patay. Nasa ospital ang nanay ko. Tatay, pumunta ka sa ospital at tingnan ang nanay ko. Pagkatapos ay malalaman mo kung sino talaga ang sinungaling. Hindi dapat si Aaron makita si Aurora. Clara, si Amor ay naawa sa iyo. Naawa siya sa iyo at sa iyong ina. Kaya niya ako pinayagang kunin ka. Paano mo gagantihan ng pagkakanulo ang kabutihan? Gumagawa ng gulo ng ganito? Sinusubukang nakawin ng ama ni Amor? Aaron, huwag kang maniwala sa kahit anong sinasabi niya. Niyang aking kapatid na babae ay hindi alam na ikaw si Aaron. Bata pa lang siya. Paano niya malalaman na ikaw si Aaron? Tiyak na nakita kanyang sinusundo si Amor. Naiinggit siya dahil may ama si Amor. Kaya gumawa siya ng lahat ng kasinungalingang ito. Ang jade pendant na ito ibinigay kay Amor ng aking kapatid na babae.
Sinabi niya kung mahanap natin ang may-ari nito, makikita natin ang ama ni Amor. Ibinigay ko nga ito kay Aurora. Ang pinakamalaking hiling ng aking kapatid na babae ay para mahanap ni Amor ang kanyang ama at pagkatapos ay ang muling pagsasama ng pamilya. Kailangan mong umalis. Ngayon na. Papabayaan ko na ang nakaraan. Kung hindi, hindi na ako magiging magalang. Amor? Magpa-party si Daddy para salubungin ka, para malaman ng lahat. Ikaw ang aking anak na babae, ang itinatanging kayamanan ng pamilya Santos. Walang mang-aapi sa iyo muli. Tatay, Sinabi ko sa iyo na huwag mo akong tawagin ng ganyan. Hindi ka pa umaalis? Kailangan ko bang ikaw mismo ang paalisin? Sinabi ko sa iyo huwag mo akong tawaging tatay. Hindi ka pa rin umaalis? Sinusubukan mo bang pilitin ako na ikaw mismo ang palayasin? Ang payo ko sa iyo ay umalis ka agad sa bahay ng mga Santos. Isama mo ang nanay mo at umalis kayo sa River City. Kung hindi, papatayin ko ang nanay mo. Gagawin kitang tunay na ulila. Narinig mo ba ako? hindi ako aalis. Sisiguraduhin ko na magkakasama ulit sina tatay at nanay. Yun ang hiling ni nanay. Gagawin ko ang kanyang hiling para sa kanya. Ang tigas mo rin, tulad ng nanay mo. Huwag mo akong sisihin. Clara, bakit mo ako tinulak? Ang nanay ko ay nagbibigay lang ng magandang payo sa'yo. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Bakit mo ako tinulak? Okay ka lang? Kung gusto mo pang makita ang nanay mo, umalis ka sa bahay ng mga Santos. Ngayon. Tatay, Sinabi ko, huwag mo akong tawaging tatay. Si Aurora ay hinding-hindi manganganak ng sinungaling na tulad mo. Umalis ka! sinabi ng tatay ko na umalis ka. Narinig mo ba ako? Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka dito. Teka, teka, May pakana na naman ang matandang bruha. Anong gulo na naman ang ginagawa niya? Anong kalokohan ang binabalak niya? Nanay, anong problema? Clara, huwag ka munang umalis. Aaron, hindi basta-basta ang pagkilala sa kamag-anak. Dapat sigurado ang lahat. Clara, itong bata ay hindi iyong tipo na magsisinungaling. Lahat ng ginawa niya, tiyak na may dahilan iyon. Kung hindi, pumunta tayo sa ospital at tingnan. Lydia, hindi niyo ba kami pinagkakatiwalaan? Sinungaling lang siya. Kung may makabalita na tayong mga matatanda ay naloko ng isang bata, tatawanan tayo. Bakit nagmamadali? Pinagkakatiwalaan ko si Clara. Hindi siya magsisinungaling ng walang dahilan. Iniligtas niya ang buhay ko. Iniligtas niya ang buhay ko. Hindi siya masamang bata. Pero ikaw, paulit-ulit, sinubukan mong palayasin si Clara. Ano bang pakay mo? Amor, kung totoo ngang isa siyang foster, dapat siyang pumasok sa ating pamilya ng may dignidad at integridad. Ang pagpapasuri sa ospital ay para sa ikabubuti ni Amor. Ano ba talaga ang kinakatakutan mo? Ako ay, natatakot ako na baka matroma si Amor. Hindi niyo siya pinaniniwalaan. Marami na siyang pinagdaanan. At ngayon ito, dahil hindi niyo siya pinaniniwalaan at hindi niyo siya tatanggapin, kung gayon, isasama ko siya pabalik. Lola, tatay, kung hindi niyo ako gusto, sasama na lang ako kay tita. Wag. Nanay, sobrang kawalan ng hustisya ang dinanas ni Amor at paghihirap. Hindi natin siya pwedeng hayaang masaktan muli. Kung ang espiritu ni Aurora
Makita kung paano natin siya tinatrato. Masasaktan siya. Ito, Lola, hindi ba si Amor ay nagsabi lang masakit ang tiyan niya? Tamang-tama para dalhin siya sa ospital para magpa-check up. Hindi sumasakit ang tiyan ko. Malaking bagay ang sakit ng tiyan. Kailangan mong magpatingin ng maayos. Paano kung may mangyari? Tama. Amor, si tatay ang magdadala sa'yo sa ospital. Magpatingin tayo ng maayos. Hindi ka ba kanina lang nasa kotse? Sabi mo sumasakit ang tiyan mo? Ang mga issue sa kalusugan? Ay hindi dapat balewalain. Ang aming munting Clara ay napakatalino. Kapag nakita ni tatay si Mommy, lalabas ang katotohanan. Ang mga kasinungalingan ng mag-inang manloloko na ito ay malalantad na sa wakas. eksakto. Ang kalusugan ang una, kailangan niyang pumunta sa ospital. Lydia, tawagan ang driver. Ihanda agad ang kotse. Opo, ma'am. Hindi kailangan iyon. Hindi na kailangan ng gulo. Hindi na sumasakit ang tiyan niya. Tita Perla, hindi ba ikaw ang pinaka nagmamalasakit sa kalusugan ni Amor? Bakit hindi mo siya hinahayaang magpatingin? O ito ba ay na natatakot kang makita ni tatay ang nanay ko? Si Amor ay takot na takot sa karayo mula pa noong bata siya. Nag-aalala lang ako na baka matakot siya. Huwag kang matakot. Nandito si tatay kasama mo. Tara na. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Munting tipot, munting mesa. Salamat. Walang anuman. Pumunta sa ospital at hanapin ang iyong nanay. Sisiguraduhin kong makikita ni nanay si tatay. Maayos naman ang bata. Talagang malusog. Ang sakit ng tiyan ay malamang dahil sa mga issue sa pag-aakma o hindi pa sanay sa bagong kapaligiran. Hindi pa siya nakakapag-adjust. Si. Salamat, doktor. Tatay, gusto ko nang umuwi. Isasama ka ni tatay pa uwi. Sandali. Dahil nandito na tayo sa ospital, tingnan natin ang kuwarto ng nanay niya. Tingnan natin. Kung tutuusin, itong batang babae ay nagligtas sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero kapag nakikita ko ang batang ito, hindi ko mapigilang maakit sa kanya. Dahil apo mo siya. Si. Sige, tingnan natin. Clara? Nasa ang kuwarto ng ospital ang nanay mo? Ang kwarto ng nanay ko ay nandoon lang. Si, ikaw na ang mag-una sa amin. Nandito lang ang nanay ko. Ang pangalan ng tatay ko ay Fu Yanchen at siya ang tatay ko. Ang pangalan ng nanay ko ay Aurora at pinangalanan niya akong Clara dahil sinabi niya na una niyang nakilala ang tatay ko noong October 1. Aurora, nandoon ka ba? Clara, talaga bang anak natin ito? Paano nangyari iyon? Anong nangyayari? Nanay. Nasaan ang nanay ko? Nandito lang siya sa kwartong ito. Ngayon na, agad. Magpadala ng tao sa ospital. Hanapin si Aurora para sa akin. Alisin siya. Huwag hayaang mahanap siya ng pamilya Santos. Ikaw lang? Isang 5 taong gulang na bata? Lalabanan mo ako? Wala kang laban sa akin. Talagang ang munti ko nang paniwalaan siya kanina. Naniwala sa mga sinabi niya. At paano siya magiging anak ko at anak ni Aurora? Si Aurora ay. Paano siya napunta rito? Ano ang ginagawa mo rito?
Nars, nasaan ang nanay ko? Talagang nandito siya. Ako mismo ang nagdala sa kanya. Ibig mong sabihin, ang babaeng nakahiga dito? Oh, siya ang nanay ko. Nasaan siya ngayon? Siya? Matagal na siyang pinalabas. Anong sinabi mo? Siya mismo ang nagpa-discharge. Imposible yan. Nasa vegetative state ang nanay ko. Hindi siya makagalaw. Paano siya makakapag-discharge? Bata, Nagsisinungaling ka? bata, ako mismo ang humawak ng discharge ng nanay mo. Maayos naman siya. Paano siya magiging nasa vegetative state? Clara, ang nanay mo ay hindi kailanman nasa vegetative state. Mga scammer lang kayo na ginagamit ang awa ng tao. Alam na ang totoo ngayon, di ba? Ginang Santos, sinungaling siya. Malusog ang nanay niya. Hindi siya nagkasakit. Sa pagkakataong ito, sa tingin ko lumabas na ang katotohanan, kaya tumakas siya. Bini-bini. Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi ako nagsisinungaling. At hindi rin sinungaling ang nanay ko. Nasa vegetative state ang nanay ko. Ikaw ang nagtago sa nanay ko. Ibalik mo ang nanay ko, kaya kong dalhin ang nanay ko. At umalis sa lungsod na ito. Pakiusap, ibalik mo sa akin ang nanay ko. Ibalik mo sa akin ang nanay ko. Hindi siya nakakakita at nakakarinig. Kung wala ako, hindi siya mabubuhay. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko na wala ako sa tabi ni nanay. Bakit ka kumakapit sa akin? Tumakas ang nanay mo at ako ang hinahawakan mo. Anong magagawa nun? Nakita mo at narinig mo. Sinungaling talaga yung bata na yan. Ang nanay niya ay hindi nasa vegetative state. Sinasadya lang niyang lumapit sa iyo. Tama na. Tara na. Bata, ang pangangailangan ng pera ay isang bagay pero hindi ka pwedeng magsinungaling sa tao. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Ma'am, pakiusap, tulungan mo akong hanapin ang nanay ko. Siya, dadalhin niya ang nanay ko sa crematorium. Pero hindi patay ang nanay ko. Sigurado siya yun. Itinago niya ang nanay ko sa isang lugar. Clara, pekeng nurse yung kanina. Sila ang kumuha ng nanay mo. Ang nanay mo ngayon ay nasa emergency stairwell. Bilisan mo. Puntahan mo. Naiintindihan ko. Alam ko kung nasan ang nanay ko. Ang nanay ko ay nasa labas ang pang-emergency ngayon. Siya ay dinala at itinago ng mga taong ipinadala mo. Clara, lahat ng ito ay isang bagay na ikaw at ang iyong nanay ang nagplano ng buong bagay na ito. Hindi ba? Kung hindi, paano mo malalaman na siya ay nasa labas ang pang-emergency? Pareho kayong nasa scam na ito, hindi ba? Sinabi sa akin ng kama ng ospital. Sinabi nito sa akin na pinakuha mo ang nanay ko sa mga tao. Nasa labas ang pang-emergency ngayon si nanay. Lola, tingnan mo mismo. Sinabi sa iyo ng kama ng ospital? Nagsisinungaling ka ng walang hiya. Kung makakapagsalita ang kama na iyan, kausapin ito ako. Siya, hindi na kailangang mag-aksaya ng iyong hininga sa isang munting sinungaling. Tara na. Talagang naririnig ko ang kama ng ospital na nagsasalita. Naririnig ko rin ang pitaka ni Lola na nagsasalita. Noong nahimatay si Lola sa panaderya, ang pitaka niya ang nagsabi sa akin na nasa loob ang gamot. Paano mo nasasabi ang ganoong kasinungalingan nang walang kahihiyan? Hindi mo ba talaga akala na maniniwala ang sinuman? Hindi ba? Ginang Santos, sa tingin ko gusto lang niya makapasok sa iyong bag at magnakaw. Nagkataon lang. Oh, paano makakapagsalita ang kama o bag? Baka nababaliw na ako. Sa totoo lang. Bini-bini? Kahit na ano pa man, naligtas mo ang buhay ko. Ang pera dito, kunin mo at gamitin kasama ng iyong nanay. Huwag ka nang magsinungaling sa iba. Lola! Ako! Alisin mo yang makulit na mag-ina sa aking paningin. Agad-agad, ngayon na, ayaw ko nang makita sila. Tumakbo, Clara! Masama siya! Nandito siya para makuha ka! Alam ko, Hoy, bata, sumama ka na lang sa akin ng tahimik. hindi ako sasama sa'yo. Ang sama mo, lumayo ka!
Hindi mo yan desisyon. Clara, tutulungan kita. Ito, Maton. Nararapat lang sa'yo, Maton. Iyan ang magtuturo sa'yo ng mga api ng bata. Clara, takbo! Bastos kang bata. Baka mahuli kita. Halika, kunin mo ako. Ikaw. Binubuli ng masamang lalaki ang isang bata. Itatapon kita. Ikaw. Gusto mo akong sipain? Clara, ito lang ang magagawa ko para sa'yo. Kailangan mong magpatuloy sa pakikipaglaban. Siguradong mahahanap ko ang nanay ko. Nanay, hintayin mo ako. Anong nangyayari? Anong problema sa silya de gulong na ito? Bigla itong hindi gumagalaw. Masamang tao, bitawan mo ang nanay ko. Bastos na bata. Sakto ang dating mo. Aasikasuhin ko kayong dalawa ng nanay mo. Sabay-sabay. Clara, ilabas mo ang nanay mo dito. Ako na ang bahala sa iba. Saan nanggaling ang pusang ito? Umalis ka. Pambabastos mo sa akin. Pagsisisihan mo yan. Huwag mong kalmutin ang mukha ko. Salamat, mag-ingat ka. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Clara, kailangan yung dalawa umalis. Huwag mong kalmutin ang mukha ko. Clara? Pindutin ang close button. Bilisan mo. Bastos kang bata ka. Saan ka pupunta? Huwag mong saktan ang nanay ko. Clara, huwag kang matakot. Sasaktan ko sila. Uy, pare. Bakit mo binitawan? May kuryente to. May kuryente. Hindi. May kuryente ang pinto ng elevator. Baliw ka ba? May kuryente ang pinto ng elevator. Bakit sila okay? Sabi ko sa'yo, may kuryente to, di ba? Anong nakatayo ka dyan? Habulin mo sila, huwag mong hayaang makatakas siya. Sunggaban mo siya. Anong habol? Wala. Uy, hindi mo ba naisip na ang mga bagay ay medyo kakaiba ngayon? Ngayon na sinabi mo, medyo kakaiba nga. Sinapak ako ng pinto sa noo ko. Muntik na akong ma-concussion. Muntik na akong patayin ng pusa. Hoy, Nahuli mo ba sila? Kailangan mong linisin ito para sa akin. nakatakas sila. Hindi namin gagawin itong trabaho. Nakatakas sila? Wala kang kwenta. Pinalaya mo ang isang bata na may gulay? O, ang tapang mo? Ikaw na ang manghuli sa kanila. Alam mo, mapanganib itong trabaho. Hindi na namin gagawin. Dadagdagan ko ang bayad. Kailangan ninyo silang hulihin para sa akin. Tingnan mo, ate. Ang perang inaalok mo, hindi sapat pang nose job. Wag na. Itong trabaho, maghanap ka ng iba. Aalis na kami. At saka, isang huling payo para sa iyo. Yung batang iyon ay hindi normal. Huwag mo siyang galawin. Hindi normal?
5 taong gulang lang siya at gulay. Ayaw kong maniwala na hindi ko sila matatalo. Pasensya na, nanay. Hindi ka pinrotektahan ni Clara. At hindi ko madala si tatay para makita ka. Nanay, ang batang iyon, kawawa naman, wala ba siyang tatay? May tatay si Clara, hindi pa lang siya kilala ni Clara. Nanay, gumising ka naman, namimiss ka ni Clara ng sobra. Clara, may masamang nangyari, talagang masama. Nako, may masamang nangyayari. Bulaklak, ikaw ba yung kausap ko? Ako to. Ang pamilya Santos ay nagdaraos ng isang piging para kilalanin si Amor ngayong gabi ng alas 8 sa Jingtian Hotel. Lahat ng mga kilalang tao sa Jiangcheng ay naroroon. Kailangan mong kunin si nanay at hanapin agad si tatay. Hindi natin pwedeng hayaang magtagumpay ang manloloko. Salamat. Titiyakin kong makikita ni nanay si tatay. Ito ang hiling ni nanay. Ang hiling ko rin ito. Hanggat mapapanalo ko si Aaron, pagkatapos ay maaari akong maging ang lehitimong ginang Santos. Aurora, kahit na dumating ang anak mo at kumatok, huli na ang lahat sa oras na iyon. Gamit ito, kahit na si Aaron ay may pinakamahusay na pagpipigil sa sarili, kailangan niyang mahulog sa akin. Pwede mo ba akong hindi itulak palayo? Aaron, gusto kita. Talagang gusto kita. Mula sa unang sandali na nakita kita, nagmahal ako sa'yo. 6 na taon na ang nakalipas. Gusto kong mapasa tabi mo. Ngayon, huwag mo akong tanggihan. Binibining Reyes, ang nasa puso ko ay ang kapatid mo, si Aurora. Mag-ingat ka naman. Pero wala na ang kapatid ko. Hindi pwedeng lumaking walang ina si Amor. Gawin mo ito para kay Amor. Pwede ba? Aurora? Ako ito. Aurora, ikaw talaga. Alam mo ba kung gaano kita namimiss sa mga nakaraang taon? Namimiss din kita. Aurora. Marumi ako. Huwag mo akong hawakan, masamang babae ka. Ang tatay ni Clara. Umalis ka. Umalis ka. Ang insensaryo. Bilisan mo, patayin ang insenso sa loob. O may masamang mangyayari. Bilisan. Sinusubukan ko ang makakaya ko. Hindi ko mapatay. Tulong. Aurora, nakikita mo ba? Lahat ng sa iyo ay unti-unting nagiging akin. Kasama na ang lalaki mo. Sa panaginip mo, masamang babae. Panoorin mo ito. Aurora, di. Ako ito. Aurora, ikaw nga talaga. Alam mo ba kung gaano? Namiss kita sa lahat ng mga taong ito. Namiss din kita.
Pinapapasok kita dahil kay Amor. Sa tahanan ng Pamilya Santos, kung mayroon kang ideya dahil dito, hindi ako mag-aatubiling itapon ka. Gusto ko lang. Wala akong pakialam kung ano ang gusto mo. Makinig ka sa akin. Ang ina ni Amor ay nag-iisa at walang katulad. Iyon, si Aurora. Ang ginang ng bahay na ito. Siya at siya lamang. Lumabas ka. Lumabas ka! Ang tuso na babaeng iyon ay pinalayas. Nakaramdam ako ng hustisya, mga kaibigan. Ang integridad ng isang lalaki ay ang kanyang pinakamahusay na cosmetic surgery. Ngunit ang iyong mahal na anak na babae ay hindi si Amor. Makikilala mo sina Aurora at maliit na Clara ngayong gabi. Tara! Gusto kong makita ang muling pagsasama ng ama at anak na babae at ang muling pagkikita ng magkasintahan. Aurora. Kahit mag-isa ako ay magpapalaki ng ating mahal na anak na babae. Kahit wala ka na. Gagawin ko. Siyang pinakamasaya maliit na prinsesa sa mundo. Ngunit, paano mo kinaya? Naiwan kaming dalawa. At lisanin ang mundong ito? Kasalanan ko lahat. Hindi kita nahanap sa tamang oras. Si Aaron ay nahirapan din. Araw-araw siyang nalulungkot sa mga larawan. Pero ang pinakamalala ay ang ating Clara. Tama? Ang bata pa. Inaapi ng mapagkunwaring babae. At hindi naintindihan ng sarili niyang ama. Binili ni Aaron ang anak ng mapagkunwaring babae maraming magagandang damit, mga magagandang cake. Dinala pa niya sa amusement park. Binili siya ng gintong alahas. Ang ating Clara, mula pagkabata hanggang ngayon, bukod sa kanyang ina, walang ibang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Nakakagalit. Tama, pinalayas ni Aaron si Clara sa bahay ng Pamilya Santos. Pagkatapos niyang malaman ng totoo, sa tingin mo gigising siya sa kalagitnaan ng gabi at sasampalin ang sarili ng 2 beses? Nararapat lang sa kanya. Sinong nagsabi sa kanya na magkamali ang sariling anak? Ang matandang babae ang matalino. Narinig ko na lihim na siyang nagpa-DNA test. Makukuha niya ang resulta mamayang gabi. Madam, karamihan ng mga bisita ay dumating na. Naabisuhan ko na rin ang pamilya Reyes, si Ginoong Reyes at ang kanyang asawa kabalikan lang mula sa kanilang paglalakbay. Papunta na sila ngayon. Ayon sa inyong mga tagubilin, hindi ko sinabi kay Binibining Reyes at Amor. Sandali lang, para kay Amor at Binibining Reyes. Ang ulat ng DNA test. Kailan ito magiging handa? Tapos na ito, nagpadala ako ng tao para kunin ang resulta. Ang ulat ay maihahatid na sa lalong madaling panahon. Madam, ikaw, bakit gusto mo pa rin gumawa ng DNA test? Paano kung malaman ni Amor? Hindi na lang namin sila papayagan malaman. Si Amor at ang mga sample ng buhok ng batang si Clara, pareho kong pinadala sa pagsusuri. Desperado si Aaron na mahanap ang kanyang anak. Nagmamadali siyang kunin siya. Pero, kailangan kong gumawa ng huling pagsusuri para sa kanya. Hindi natin pwedeng hayaan ang sinumang may nakatagong motibo samantalahin ang sitwasyon. Kumusta? Kumusta? Ang mga resulta ng ulat ng DNA test ay naihatid na. Madam, ang ulat ng DNA test dumating na. Tara na. Tingnan natin. Nanay, nandito si tatay. Dadaling kita sa kanya ngayon. Anong ginagawa mo, bata? Ito ba ay lugar na maaaring pasukin ng basta-basta? Gino, kailangan kong hanapin ang tatay ko. Nasa loob siya. Ang mga tao sa loob ay mayayaman o makapangyarihan. Ang batang ito ay basahan ng suot. Paano naman ang tatay niya ay nasa loob?
Malamang gusto lang niya pumasok at kumuha ng pagkain. Kawawang bata. Bata, kunin mo ang pera. Iuwi mo ang nanay mo ngayon. Huwag mo kaming istorbohin dito. Narinig mo ba ako? Umalis ka. Ginoo, pakiusap, papasukin mo ako. Ang tatay ko ay si Aaron. Ginoong Aaron. Ang anak ni Ginoong Aaron ay nasa loob. Bata, huwag kang mag-imbento. Isama mo ang nanay mo at umalis na kayo. Narinig mo ba ako? Ginoong Aaron. Ginoong Aaron, may espesyal na pasukan dito. Isasama ko kayo sa loob. Clara, Clara. Bilisan mo. Nasa kanan mo ang tatay mo. Tawagin mo siya. Ginoong Aaron, tulad ng hiniling ninyo, ang bangkete ay nasa pinakamataas na antas. Naghanda rin kami ng princess cake para sa dalaga, paborito niya. Sige. Salamat. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Basta, masaya ang dalaga. Papa. Tay. 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 Narinig mo ba ang boses ng bata? Hindi. E di baka namali lang ako ng dinig. Bata, alam mo ba kung sino siya? Kung magagalit mo siya, malaking gulo iyon. Bilis, isama mo ang nanay mo at umalis na kayo. Siya ang tatay ko. Ikaw. Ikaw, munting bata. Bakit hindi ka nakikinig? 2 tao doon. Bilis, pigilan siya. Huwag mong hayaang maapektuhan ang handaan ngayong gabi. Ano pang hinihintay ninyo? Habulin ninyo siya. Huwag kang tumakbo. Tay. Ito si Miss. Mukha siyang matalino at mabilis. Ang cute. Tigil! Huwag mo akong harangin. Gusto kong hanapin ang tatay ko. Bitawan mo ako. Anong ingayan doon? Itong mag-ina, nakarating nga dito. Talagang matiyaga sila. Walang tunog, malamang mga pulubi. Tagapamahala. Ngayon ay isang napakahalagang araw para sa Pamilya Santos. Ayaw kong may sumira nito para sa atin. Oo. Asikasuhin ko ito agad. Anong ginagawa mo? Muntik nang sirain ng munting pulubi ang mood ni Ginoong Aaron. Kaya mo bang managot? Palabasin sila dito ngayon din. Nakakainis. Ginoo, pakiusap, papasukin mo ako. Si Aaron talaga ang tatay ko. Pakiusap po, Ginoo. Ikaw? Anak ng Pamilya Santos. Ang tunay na anak ay nasa piling ni Ginoong Aaron. Umalis ka. Maglaro ka sa ibang lugar. Tay, pumasok na tayo. Magsisimula na ang bangkete. Yung babaeng nasa wheelchair? Namamalikmata ba ako? Paano siya naging kamukha ni Aurora? Pero wala na si Aurora. Isasama ka ni tatay sa loob. Hiwain ko ang paborito mong cake. Halika na. Binabati kita, Ginoong Aaron? Binabati kita? Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking piging. Ang piging na ito, isang pagkilala ng pamilya, ay para sa aking minamahal na anak na babae Amor. 6 na taon na ang nakalipas. Nakilala ko ang kanyang ina at nagmahalan kami. Ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, napilitan kaming maghiwalay. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ako tumigil sa paghahanap. Hindi ko lang inaasahan na siya ay mawawala ng hindi inaasahan. Sa huli pa rin ako ng isang hakbang. Kaya pala si Ginoong Aaron ay naging single sa lahat ng mga taong ito. Ibig sabihin, mayroon siyang isang puting liwanag ng buwan sa kanyang puso. Pero biyaya ito. Iniwan niya sa akin ang isang anak na babae. Amor. Iyan ang iniwan niya sa akin. Ang pinakamahalagang regalo. Iiwan ko lahat ng meron ako. Sa kanya. Inanyayahan ko kayo rito ngayon upang maging saksi. May tao. Dalhin mo sa akin ang kasunduan sa paglipat ng equity at ang listahan ng ari-arian. Lahat nito
Lahat ng mga ito, ililipat ko ng buo sa aking anak na babae sa pangalan ni Amor. Si Ginoong Aaron talaga ay isang tatay na alagang-alaga ang anak na babae. Ibinibigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang anak na babae. Sa ganitong murang edad, siya na ang pinakamayamang tao sa kaharian ng Hua. Talagang nabubuhay siya sa pangarap. Sa paggawa nito ng publiko, si Ginoong Aaron ay talagang nagbibigay sa kanya ng maraming kumpiyansa. Sino ang maglalakas loob na mangbuli sa kanya ngayon? Si Ginoong Aaron ay ang ultimate na tatay na alagang-alaga ang anak na babae. Ginoong Aaron, kapag napirmahan na ang dokumentong ito, ang kasunduan ay magkakabisa ng buo. Nanay, dito ka lang maghintay sa akin. Pupunta ako sa loob at hahanapin si tatay. Babalik ako agad. Bumalik ka na naman? Ayan! Clara, takbo! Saan nanggaling ang mga maliliit na holen na ito? Habulin sila. Kapag nilagdaan na ni Aaron ang kanyang pangalan, lahat ng ito ay magiging akin. Ako ay magiging ang pinakamayamang tao sa mundo. Aaron, minaliit mo ako, di ba? Kapag nilagdaan mo ang iyong pangalan, kailangan mong gumapang na parang aso, mamalimos ng aking awa. Ang huling salita? Huwag mong lagdaan. Kung lalagdaan mo, malilinlang ka ng masamang babaeng iyon, mga kaibigan. Mauuna na ako, Clara. Kailangan mong ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Mabilis, kumuha ng bagong panulat para kay Ginoong Aaron. Pasensya na sa nangyari. Hindi niya ito malalagdaan. Hindi mo ito pwedeng pirmahan. Ano ang ibig sabihin ng matandang babae na ito? Amor, hindi siya isang santos. Hindi siya ang anak mo. Anong ibig sabihin yan? Mayroong dalawang paternity report dito. Ang isa ay kay Amor. Ang isa pa ay kay Clara. Ang mga report ay nagpapakita. Clara ang totoong lahi ng Santos. Ang dalawang iyon ay mga manloloko. Paano naging posible iyon? Paano nangyari ito? Si Clara ang anak ko. Napakabata mo pa, pero nagsisinungaling ka. Kaya naman ligaw ka dahil walang nagtuturo sa'yo. Humingi ka ng tawad kay Amor ngayon. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako ligaw na bata. May nanay ako na nagtuturo sa akin. Tatay, natatakot ako. Paalisin mo siya, pakiusap. Ayaw ni Amor na bulihin siya nito. Si, Lydia, dalhin mo siya palayo. Huwag kang maglakas loob na pumunta sa Pamilya Santos ulit at lumayo ka kay Amor. Tatay, Sinabi ko sa'yo na huwag mo akong tawaging tatay. Hindi ka pa umaalis? Kailangan ko pa bang ikaw mismo ang palayasin? Ang sama ko talaga. Paano ko nagawa yun kay Clara? Paano ko nagawa yun sa sarili nating anak? Diyos ko, sa wakas, alam na ni Aaron na si Clara ang anak niya. Kuya, paliwanag ko lang. Makinig ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Amor, si Amor ay anak mo. Itong test report, siguro peke iyan. Tiyak nagkamali ang ahensyang ito.
Itong dalawang paternity reports ay parehong ginawa sa isang ospital na pag-aari ng pamilya. Paano magkakamali? Pero, Naglakas loob ka pa rin magsinungaling sa akin? Ginoo, pakiusap, huwag saktan ng mama ko. Hindi niya sinadyang magsinungaling. Hindi sinadyang magsinungaling ng mama ko. Ginoo, pakiusap, pakawalan niyo na ang mama ko. hindi siya Ginoo. Siya ang tatay mo. Mama, uwi na tayo, no, okay? Ayaw na ni Amor maging mayamang binibini. Hindi na tayo magsisinungaling. Bumalik tayo sa bahay ng pamilya Reyes. Okay, gusto lang ni Amor na makasama ang mama. Walang kwenta kang bata. Bakit hindi ka na lang naging mas kapaki-pakinabang? Alam mo ba, muntik na tayo. Muntik na makuha ang lahat para sa sarili ko. Napakasama ng babaeng iyon. Si Amor ay dating mabuting bata. Kasalanan lahat ng masamang babaeng iyon. Hinila niya siya sa masamang gawain. Galit na galit ako. Perla, nandito ka pa rin. Ayaw mong makakita ng liwanag. Ang iyong mga anak ay nailigaw mo lahat. Ano bang karapatan ninyo? Napunahin ako? Perla. Perla, Lolo, Lola, sana iligtas ninyo ang mami ko. Aaron. Alang-alang kay Aurora, patawarin mo na si Perla ngayong pagkakataon. Ang mga kalokohang ginawa niya, narinig ko na. Ang batang ito ay hindi kailanman naging masama ang kalooban. Malamang nagkaroon lang siya ng panandaliang pagkakamali sa pag-iisip na nagtulak sa kanya na dayain ka. Pakiusap, huwag mo siyang sisihin. Oo, Aaron. Para tayong pamilya. Pakiusap, alang-alang sa amin. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Sa kanyang pang-araw-araw na buhay, si Perla ay isang mabuting bata. Tiyak na hindi niya sinasadya. Ngayon, ang pinakakailangan ay hanapin sina Aurora at Clara. Hindi patay si Aurora. Ang taong nakita ko lang. Tay, pasok na tayo. Magsisimula na ang bangkete. Bakit hindi ko pinagmasdan ng mabuti kanina? Tagapamahala. Nasaan ang tagapamahala? Tawagin mo siya ngayon din. Ginoong Aaron, paano kita matutulungan? Kanina lang sa pintuan. May bata ba? Na tinutulak ang isang babae? Tama? Ano ba ang ginagawa ninyo? Muntik ninyo nang hayaan ang maliit na pulubing ito na sirain ang mood ni Ginoong Aaron. Kaya ba ninyong panagutan ito? Palabasin sila dito, ngayon. Ang sakit sa ulo. Tito, pakiusap, nakikiusap ako. Papasukin mo lang ako. Si Aaron talaga ang tatay ko. Pakiusap, Tito, nakikiusap ako. Ikaw? Ang anak ng pamilya Santos. Ang tunay na anak, si Ginoong Aaron, ay karga siya ngayon. Umalis ka, maglaro ka sa ibang lugar. Pwede bang ang batang iyon, talaga bang anak ni Aaron? Tapos na ang lahat. Sinigawan ko pala, ang tunay na anak ng pamilya Santos. Tapos na. Oh, may isang maliit na babae na tinutulak ang isang babae. Nasaan sila? Nasaan sila ngayon? Nasaan sila? Nasaan sila ngayon? Aaron, hindi mo mahahanap ang ina at anak na iyon. Kung hindi ko ito makukuha, hindi rin nila makukuha. Magsalita ka. Hindi ko alam. Kanina ay nasa entrance sila. Natakot ako na baka makaapekto sila sa mood mo, kaya pinaya ko sila. Pero noong oras na iyon, talagang hindi ko alam na ang batang babae na iyon ay kay Ginoong Aaron, iyong anak na babae. Suriin ang footage ng surveillance. Ngayon na. Oh, bilisan mo. Suriin ang footage ng surveillance. Narito ang lahat ng footage ng surveillance. Ginoo, pakiusap. Papasukin mo lang ako. Si Aaron talaga ang tatay ko. Pakiusap, Gino. Ikaw? Anak ng mga Santos? Ang tunay na anak? Si Ginoong Aaron, ang may hawak sa kanya ngayon. Sige, lumabas ka na dito. Maglaro ka sa ibang lugar. Malinaw na pinutol ko ang lahat ng mga linya ng surveillance. Bakit mayroon pa ring surveillance footage? Hindi mo inaasahan iyon, di ba? Kami mismo ang nag-ayos nito. Ikaw, masamang babae. Lahat ng ginawa mo ay nahuli sa kamera. Maghintay ka lang at hahatulan ka.
Ginoong Aaron, ito ay isang pagkakamali lamang. Isang pagkakamali. Hindi mo man lang nakilala ang sarili mong anak. ... Paano ko malalaman na anak siya ng mga Santos? Saan ito? Ito ay ang pasukan sa cold storage. Mauna ka. Mauna ka. Dito, Ma'am, Dali. Dalhin mo ako sa freezer. Si Clara ay napakahina. Hindi niya kaya ang lamig. At si Aurora, ma'am, huwag kang magpanik. Si Clara at ang iba pa, mabubuti silang tao. Aalagaan sila ng langit. Magiging maayos sila. kasalanan ko ito. Kung napansin ko lang sana na may mali ng mas maaga. Kung sana, Clara, hindi sana siya nagdusa ng husto. Mukhang ang kumuha kay Clara ay si Yaya Sally. Ikaw ba? Ako? Si Aurora ay walang malay sa loob ng maraming taon. Ano ang silbi? Nag-asawa ako sa pamilya Santos para sa aming pamilya, ang pamilya Reyes. Ano ba ang mali ko? Ikaw, paano ka naging ganyan kaboba? Sige, Ginoong Reyes. Ang pamilya Reyes ay nahirapan sa mga nakaraang taon. Ang performance ng kumpanya ay pababa ng pababa. Si Perla ay may mabuting intensyon. Mali lang ang kanyang ginawa. Tungkol naman kay Aurora, wala lang siyang swerte. Dalhin siya. Kung may mangyari kay Aurora at Clara, kung may mangyari sa kanila, hindi ko siya pababayaan ng ganoon lang. Dahan-dahan lang. Huwag saktan ng anak ko. Pamilya tayo. Nanay, saan niyo dadalhin si nanay? Lydia, dalhin si Amor pabalik para magpahinga. Inosente ang bata. Huwag siyang isali. Ito ay para sa mga matatanda. Opo, ma'am. Umalis na kayo. Ito na. Bilisan mo. Buksan ang pinto. Ngayon. Buksan mo. Ngayon. Buksan mo. Napakababa ng temperatura sa freezer. Isang bata at isang may sakit. Matagal na sila doon. Wala na sila. Paano ito nangyari? Perla, dumating ka na sa wakas. Nilalamig ako. Nasaan sina Aurora at Clara? Ako, hindi ko alam. Ipinapakita ng surveillance footage na dinala mo sila rito at sinasabi mong hindi mo alam? Tatanungin kita muli. Nasaan ba talaga sila? Tay, nandito ako. Tay. Tay. Aurora, hindi ko inakala na magkakaroon kayo ng ganyang swerte. Makaligtas doon. Salamat at ayos lang ang bata. Kung hindi, patay na ako. Hindi sapat ang ulo ko para bayaran iyon. Pasensya na mahal. Mapapatawad mo ba ako? Ayos lang, Tay. Hindi kita sinisisi. Dahil naloko ka rin. Ang bait mo naman. Si nanay? Nasaan siya? Siya. Ang nanay ko ay nasa isang napakaligtas na lugar. Tatay, siya ay isang masamang tao. Gusto niyang ipadala ang nanay ko sa crematorium. At ipadala ako sa ampunan. Pero hindi pa naman patay ang nanay ko. Clara, si Perla ang tita mo. Paano niya nagawa iyon sa iyo? Clara, tiyak na marami kang napanood na cartoons. Nag-iimbento ka? Tama, Clara? Hindi ako nag-iimbento. Totoo lahat ng sinabi ko. At hindi siya ang tita ko. Ang pamilya Reyes ay may isang anak na babae, ang nanay ko. Ninakaw niya ang mga magulang ng nanay ko. Magnanakaw siya. Hindi siya tita ko. Clara, hindi mo pwedeng siraan ang tita mo ng ganito. Ang mga batang nagsisinungaling dinadala palayo. Hindi ako nagsisinungaling. Lolo at lola, sa bawat pagkakataon na nag-away sila ni Mommy, kayo lagi ang pumanig sa kanya. Pero siya ang nagsisinungaling. Siya ang gumagawa ng masasamang bagay. Halata naman na si Mommy ay ang tunay ninyong anak na babae. Pero hindi ninyo siya minahal. Sabi ni Mommy, kailangan ng ebidensya ang lahat.
Na-record ko ito sa phone ni Mommy. Tatay, pwedeng mong pakinggan. Tingnan mo kung nagsisinungaling ako o hindi. Siya. Patay na ang nanay mo. Ngayon ay ipapadala ko siya sa krematoryo. At ikaw, diretso ka sa ampunan. Kayong dalawa, huwag niyong isiping makakakuha kayo ng kahit isang sentimo. Ilabas sila dito. Hindi mo pwedeng kunin ang nanay ko. Hindi papayag sina lola at lolo. Hindi ka nila hahayaang saktan si nanay. Nanay, huwag kang matakot. Poprotektahan kita, nanay. May sasabihin ako sa'yo. Ang dalawang matatandang tanga ay naglalakbay sa ibang bansa. Hindi sila makakabalik para iligtas kayo ng iyong ina. Umalis ka sa harapan ko. Gusto mo ba akong patayin? Ikaw na walang utang na loob? Ano bang mali ang ginawa ko? Inaalis ko ang isang balakid para sa pamilya. Ano ang mali doon? Aurora, ano ba ang ginawa niya para sa pamilya sa mga nakaraang taon? Hindi ba kayo nasusuya na siya ay isang gulay na wala siyang silbi? Patay na siya! Dapat kayong matuwa! Oo, ako ang laging nag-iisip para sa kapakanan ng pamilya. Ikaw, Huwag mong kalimutan, sa nakaraang ilang taon, ako ang nag-aasikaso sa iyo ng todo. Ano bang nagawa ni Aurora para sa iyo? Aaron, isaalang-alang mong kasalanan ko. Nagkasakit si Aurora. Si Perla na lang ang nag-iisa kong anak na babae ngayon. Pakiusap, patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Mula ngayon, maglilingkod ako sa pamilya Santos na parang isang hayop na may pasan. Isinusumpa ko. Ginang Reyes, kung hindi mo aalagaan ang iyong anak at ang iyong apo, ako ang gagawa. Kung hindi mo sila ipagtatanggol, ang pamilya Santos ang magtatanggol sa kanila. Pero si Perla, sinaktan niya ang asawa ko at ang anak ko. Pagbabayarin ko siya para doon. Aaron, tama na. Kung may kahit katiting man kayong pagmamahal para sa inyong sariling anak na si Aurora, hindi ninyo hahayaan si Perla. Nasaktan sila ng ganito. Itong bilang pababa, nakita ko rin ito noon sa ulo ni Lola. Posible kaya? Tama, tama. Ang mga lolo't lola mo ay mamamatay na sa lalong madaling panahon. Pulsera, ano ang sinabi mo? Si Perla ay nagbigay sa mga lolo't lola mo ng isang pares ng magkaparehong pulseras, nagsisinungaling sa kanila na ang mga ito ay anting-anting na ipinagdasal niya sa pamamagitan ng pagyuko at pagluhod. Sa totoo lang, binili lang siya ng random sa isang tindahan sa kalye. Si Perla ay nanghialam sa mga pulseras, dinagdagan ng mga mapanganib na sangkap. Kung hindi magpapagamot agad ang mga lolo't lola mo, mamamatay sila. At saka, may narinig akong chismis sa pamilya Reyes. Si Perla at ang iyong ina ay hindi aksidenteng napalitan noong kapanganakan. Si Yaya Sally ang sadyang nagpalit sa kanila. Si Perla ay anak ni Yaya Sally. Sila ay nagplano pagkatapos mamatay ng mga lolo't lola mo upang lantarang kunin ang ari-arian ng pamilya Reyes. Ang iyong ina ay hindi aksidenteng nahulog sa bangin. Siya ay itinulak ni Perla. Siya ang gumawa ng ganyan sa aking ina. Tama. Noong nahulog ang iyong ina sa bangin, naitala niya at in-upload ang audio sa kanyang email. Kung bubuksan mo ang email ng iyong ina, makikita mo ang recording na iyon. Si Perla at ang aking ina ay hindi aksidenteng napalitan noong kapanganakan. Si Yaya Sally ang sadyang nagpalit sa kanila. Si Perla ay anak ni Yaya Sally. Ang aking ina ay hindi aksidenteng nahulog sa bangin. Siya ay itinulak ni Perla. Siya rin ay nangyalam sa mga pulseras na ibinigay niya sa'yo. Sinubukan kang patayin. Ano ang sinabi mo? Si Perla ay anak ni Yaya Sally. Pinakialaman din niya ang ating pulseras. Ginulo ito. Imposible iyon. Si Perla, hindi niya to magagawa. Ang nanay mo ay hindi rin siya ang nagtulak. Ang aksidente ng nanay mo ay aksidente lang. Paano niya nalaman ang mga bagay na ito? Itinago ko yan ng maayos. Walang ikatlong tao na nakakita. Paano niya nalaman ang mga ito? Hindi ko ginawa yan. Nagsisinungaling siya. Dinadaya ka niya. Aurora, sige, mamatay ka na. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita alagaan ang iyong mga magulang na hindi makakita ng katotohanan. At ang iyong anak, sa malapit na hinaharap, sila ay lahat ay mapupunta sa impyerno para samahan ka. Perla, ano ang ginagawa mo? Huwag kang pabigla-bigla. Sina nanay at tatay ay naging mabuti sa iyo. Hindi mo sila pwedeng saktan. Kumalma ka muna. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Sabihin ko sa iyo, ang pagmamakaawa ay hindi makakatulong.
Ang araw na ito, hinintay ko ng napakatagal dahil mamamatay ka na. Sagadin ko na hayaan kang mamatay na alam ang katotohanan. Hindi ako isang napagkakamalang palitan. Si Yaya Sally ang tunay kong ina. Hindi mo inaasahan yan, di ba? Mga bagay na hindi mo inaasahan ay marami pa. Sa mga regalong ibinigay ko sa iyong mga magulang, pinakialaman ko ang mga ito. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting manghihina. Sa wakas, mamamatay sila. Pero ang tanga nila, hawak-hawak pa rin ang nakamamatay na pulseras na ibinigay ko. Tinuturing itong kayamanan. Hindi ba nakakatawa? Kapag ang buong pamilya mo nagkita sa impyerno, saka magkakaroon ng lahat ang nanay ko at ako. Ikaw, masamang bruha, ang kapal ng mukha mong magsinungaling sa amin. Pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita ko sa iyo, higit pa sa sarili kong anak, Aurora, mas mabuti pa ang pagtrato ko sa iyo. At ito ang paraan ng pagbabalak mo laban sa amin? Siguradong bulag ako para palakihin ang isang walang utang na loob. Iyan ang sarili mong katangahan. Pinili mong maniwala sa akin. Binaliwala mo ang sarili mong anak. Karapat-dapat sa iyo iyan. Ito, ang mga iskandalo ng mayayamang pamilya. Maaari ba talaga akong makinig nito ng libre? Gusto ko na talagang umalis dito. Ikaw, Anong ikaw? Umaasa ako sa sarili ko upang ipaglaban ang buhay na gusto ko. Anong mali doon? Bakit siya, Aurora, ay isinilang sa isang marangyang buhay? Samantalang ako'y anak lang ng katulong? Dahil ang mundo ay napaka-unfair? Lumalaban ako at umaakyat sa sarili kong paraan. Saan ako nagkamali? pagliliko lang iyan ng mga salita. Okay lang magsikap sa sarili, pero hindi ka dapat manakit ng iba. Ako, Karapat-dapat ka riyan. Lahat kayo ay karapat-dapat diyan. Karapat-dapat kayong lahat na nandito. Lahat ng tao dito ay karapat-dapat diyan. Mga guwardiya, dalhin si Perla at ang iba pa sa istasyon ng pulis. Wag. Dalhin si Ginoong Reyes at si Ginang Reyes sa pinakamagandang ospital. Hanapin ang pinakamahuhusay na doktor. Bigyan sila ng masusing konsultasyon. Opo, Ginoong Aaron. Aaron. Salamat po, Aurora. Ang makilala ka ay malaking kapalaran niya. Ang makilala si Aurora ay isang biyaya para sa akin. Kung hindi, 6 na taon na ang nakaraan. Sana namatay na ako, Ginang Reyes. Dahil sa lahat ng mga taon na ito, hindi mo natupad ang iyong mga tungkulin bilang ina, kaya't umaasa ako na mula ngayon, ilayo mo ang iyong sarili sa aking asawa. At sa aking anak, kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng kinakailangang paraan. Upang ang iyong pamilya, ang Pamilya Reyes, ay mawala sa kaharian ng Hua magpakailanman. Aaron, alam naming kami ay mali. Mula ngayon, gagawin namin ang lahat upang magbayad puri sa kanila, ina at anak. Hindi na kailangan niyon ang pagmamahal na hindi naranasan ni na Aurora at Clara. Ako ang magbibigay sa kanila. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol diyan. Dalhin sila. Ginoong Reyes. Ginong Reyes, pakiusap. Tara na. Tayo ang may kasalanan nito. Hindi tayo karapat-dapat sa kanilang kapatawaran. Sinta, marami ka ng pinagdaanan. Kasalanan ko lahat ito. Dapat mas maaga kitang natagpuan. At ikaw, makulit ka talaga. Ang sarili mong asawa at anak, hindi mo man lang sila nakilala, hindi ba? Kung hindi lang dahil sa matandang ito, na may kutob, magkakamali ka ng malaki. Mahal ko? Bakit ang payat mo? Sabihin mo sa akin, gaano ka na ba naghirap? At ang nanay mo? Tama. Ihatid mo kami sa kanya. Puntahan natin si nanay, okay? Huwag kang umiyak, Lola. Hindi naghirap si Clara. Ang makasama si nanay, sapat na kaligayahan. Nasa lounge si nanay. Ipapahatid ko kayo sa kanya ngayon din. Si tatay ang maghahatid sa inyo. Doktor,
Kumusta ang asawa ko? Mukhang hindi maganda. Maaring manatili siyang ganito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ikaw at ang iyong pamilya ay kailangang maging handa para doon. Wala na ba talagang ibang paraan? Kung may paraan para magising siya, gagawin ko ang lahat. Handa akong gawin ang kahit ano. Ginoong Santos, nakapagkonsulta ka na sa napakaraming espesyalista. Pareho ang konklusyon. Para magising si Ginang Santos, sa totoo lang, kailangan ng himala. Nanay? Magigising ka, di ba? Sobrang miss ka namin ni tatay. Mangyaring magising ka na. Tiyak na maririnig ka ni Mommy. Hindi niya kayang iwan si Clara. Magigising siya. Sinta, Mommy, gising ka na. Gising ka na sa wakas. Namiss kita ng sobra. mahal kong Clara. Narinig ni Mommy ang boses mo. Sanggol ko, marami kang pinagdaanan. Bakit nakatayo ka lang diyan? Gising ka nga talaga? Nananaginip ba ako? Tatay, hindi ka na nanaginip. Gising na talaga si Mommy. Gising na talaga ako. Lagi kong andito para sa iyo. Napakaganda naman. Tara na, ngumiti ka, mahal. Wow! Ang masuwerteng Clara natin. Natupad na sa wakas ang kanyang hiling. Hindi na siya maiinggit sa ibang batang may magulang na laging kasama nila. Oo. Sana si Clara ay manatiling masaya magpakailanman. Si Clara natin, paano mo ginawa iyon? Dinala mo si nanay at natagpuan mo si tatay. Paano mo ginawa iyon? Dahil sinabi ni nanay na maging matapang at marami akong mga katulong. Salamat mga bulaklak, salamat damo. Salamat puno, salamat ilaw sa kalye, salamat pusa, salamat aso. Manatili rin kayong masaya.